I think the tipping point is very near, no? If it's not here already. Dahil this is really the biggest corruption scandal in history. Ang sabi natin noon, it was the corruption during martial law. That was the biggest corruption in Philippine history. That was under President Marcos Sr. Now here is a much bigger corruption, and it is under Marcos Jr. Sa pag-usad ng mga investigasyon sa mga nabisong palpak na flood control projects na pinagkakitaan lamang umano, puna ni Vice President Sara Duterte, bakit ngayon lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos gayong nung isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget? Kinwestiyon din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit na nag-resign na si House Speaker na si Representative Martin Romualdez at Representative Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwestiyon ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. No? Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Coy pinangalanan ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang alegasyon habang nasa ibang bansa naman si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nang wala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabimbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico, iimbestigahan pa lang. At kung nababagalan daw ang bise sa pag-usad ng investigasyon, Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ni Senate President Soto, yung usapan namin, habang kumakain kasi kami, pwede mo naman kakong tawagin yung bagong speaker. Opo. Na sabihin mo na pauwiin ni si Saldi. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap, ayoko ng butete. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Ngayon, para ngayon ay magawa mo yan, na kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. Ay, pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Yan po yung pagkatanong nyo kay Secretary Ang sabi niya kasi, kahit na papano, deterrent. Opo. Hindi ka ako deterrent yan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete?
Oh, so pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. Oho. So, mula doon sa discussion na yun, sabi ni Senate President, habang kumakain kami, Opo, yung nag-break kayo. oo, naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Doon lamang sa subscribe, doon sa sinumpang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa dalawang congressman na kanyang in-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi Opo. nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30 na ang kinukuha nyo? Aba, yung sa amin dito kasi, may manggagali, may pupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. Oo. So pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldico ang nakabuyang-yang doon. Ngayon, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon ay 18, ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Pwede. Halimbawa, pag ayaw niyang bumalik, di kansilahin yung passport. Parang yung ginawa ninyo. Para kay Arnie Tevez. Para nangyari kay Arnie Tevez. Ganun ang gusto ko na direksyon sana. Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Lumilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Si Saldico. O di maganda. Para sa ganun, masabi na kagad para maimbita kagad. Sa Pilipinas, baka ibang ko yan. Marami kasi. Atoy ko. Hindi, may nakakita daw na nakahood dyan, dumating nung Sabado, dyan sa September 13. Madali yan pwede naman i-check yung manifesto ng immigration. Makikita nyo dyan kung anong aircraft ang kanyang sinakyan. Di ba? Anong oras dumating. May mga yung passenger manifest, malinaw yan Maliban na lang, Sen, kung iba ang ginamit na pangalan. Nag-disguise. Kasi meron ako nakitang post. Nung nandun siya, parang ang ginamit niyang pangalan, Salcedo ko. Parang ganon. Hindi na Saldi. Pwede rin. Hanapin mo yung Salcedo ko doon sa manifest ko. Yun.